Ang sabi ho ng iba, attorney, ay bakit kaya ganun nangyari? Ano nangyari kay Attorney Gonson? Bakit puro batiko sa gobyerno? Ano po ba ang kwento sa likod nito, attorney? 25 years po ako na nagsilbi sa gobyerno. Kasama na po dyan, yung naging professor ako sa UP College of Law. Ibig sabihin, sa tagal ko po sa gobyerno, ay marami na po ako nakitang magagandang gawain at masasamang gawain. Pero dito po, sa administration ni Bongbong Marcos, ito na yung the worst. Ang sinasabi ko. Kaya binabatikos ko po ang administration niya dahil hindi ko na po kaya na kimin ko na lang ang aking dinadamdam sa kalagayan ng mga Pilipino at ang sitwasyon ng ating government at ang ating bansa ay tila nasa kumunoy na. Kaya hindi po ito politika. Kasi kung titingnan po ninyo, sa government service ko po, never po ako na nag-criticize ng ganito sa isang presidente. Ngayon lang. And with good reason. After analysis at objectivity. Nabanggit niyo yan yung, yung puntahan muna natin yung analysis. Kasi ang nakikita lang ng tao ay nakapost na maikling mga salita, di ba? Yes. Ano po yung sinasabi niyong analysis behind? Paano niyo nasabi na... Anong triggering factor, ano? Ano ang nakita ninyo? Tingnan po ninyo yung economy natin, which is the reason why. One of the reasons why ang mga tao ay nagpoprotesta na ng tuloy-tuloy. Iba-ibang grupo na ang nagpoprotesta, lalo na nitong nakaraang buwan at itong November. Dahil kung titingnan po ninyo, minana po ni Duterte, President Duterte kay GMA, ay maganda po ang ekonomiya. Minana po niya kay Pinoy. Di po ba? Yes po, yes po. Ngayon, ako ina-appoint ng mga Aquino, pero karangalan ko po yun. At maganda naman po ang pamahala ni Noynoy Aquino. Siya po na-appoint sa akin sa COA, siya po na-appoint sa akin sa COMELEC. Si President Cory Aquino po nag-appoint sa akin as OIC Mayor ng Cadiz. Cadiz City. Ako nanalo ng eleksyon at 6 taon ako nagsilbi sa Cadiz City. And when I left Cadiz City, it was a first-class city. From a bankrupt third-class city in 1986. Kung titingnan po natin mula kay si GMA, was in power dahil sa EDSA 2. Hindi po ba? Tinanggal ng mga tao si ERAP. Ang Catholic Church, si Marcos, tinanggal natin, pinatalsik sa people power, na nawagan si Cardinal Sin. Ngayon si ERAP naman, di ba? Dahil po naman sa kanyang pangungurakot, ay nag-lead na naman si Cardinal Sin at mga NGOs. Hindi po ba? Tapos si GMA. Si GMA po, nung una, ayaw nila kasi ayaw nilang siya magpresidente, pero nangako siya na hindi siya tatakbo. Pero tumakbo siya. Pero ano ang resulta? Maganda ang resulta. Kasi si GMA po, Gloria Macapagal Arroyo, has a PhD doctorate degree in economics from the University of the Philippines. Alam nyo, kahit anong sabihin nyo, ang taong may sadyang talino at kaalaman sa ekonomiya, ay talagang bihira po siya nagpi-failure. So, after that, Pinoy inherited, di ba, a good economy. Okay? So, the result was good. He was also a good president. Wala kang makitang usap corruption. And then, Duterte became president. In a very difficult time dahil nag-COVID pa. Yes. Okay? Tatlong taon. Umakyat yung debt ng Pilipinas because kailangan magutang para sa mga ganito, sa pandemic, sa ganyan. Nung si BBM na, ay taon-taon, dinadagdagan niya yung utang. Etong taon na ito, ang dagdag sa utang ay 2.7 trillion. Okay? Trillion po. Ay nako, hindi po nyo mabilang yan, ang trillion. Ang sinabi ni Secretary Recto, 2.6 trillion na yan sa 2.7 na utangin natin sa taong ito,
sa ibang bansa at ibang sa labas na mga world financial institutions ay para lamang sa gastusin para mapaandar ang gobyerno o administrasyon ni BBM. So, ang ibig sabihin, mangungutang tayo taon-taon ng bilyon-bilyong piso para mandar lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos na ninanakawan lang tayo. Nagbabayad tayo ng taxes, deficit lagi ang national budget, kinukurakot pa ng mga walang iyang congressman at ng kanilang dating speaker. Ngayon, ibig ko sabihin, may mga Kapalpakan. kapalyahan. Kapalyahan, kapalpakan. Din naman si Digong. Opo. We were mayor together, no? So, we have met personally before pa. Meron din naman siyang kapalpakan sa ekonomiya. Ekonomiya pinag-usapan natin, ha? Pero hindi ganito na ang mismong congressman natin na gumawa ng ang national budget, ang mismong looted the budget, mismong nagnakaw sa budget natin ay gumagawa ng budget. Ibig sabihin, sa bahay mo, yung inatasan mo magluto ng ulam at kanin mo, Kinain lahat. ay siyang nagnanakaw, kinakain yung dapat pambili mo ng Ricardo. dapat ipamigay mo sa pamilya mo. So, ang lahat ng tao, nagbabayad ng buwis. Kahit tricycle driver, nagbabayad ng sedula. Kahit tricycle driver o labandera, nagbabayad ng BAT. Bibili ka ng gamot, may BAT kung hindi ka senior o PWD. Bibili ka ng pagkain, bigas, may BAT kung hindi ka senior. Ibig sabihin, ang mahihirap, lalong humihirap dahil malala na sa BAT, 12% the highest in Asia. At the same time, grabe yung pangungurakot ng mga congressman. Ibig sabihin, ang gobyernong nangungutang ng 2.7 trillion taon-taon o sa taong ito is operating on a deficit habang ang mga congressman gagawa ng budget na deficit na, nanakawan pa nila ang mga... Ayan ang problema. sinabi ni BBM kanina, mga walang hiya daw sila. Ikaw ang dapat mahiya, BBM. Under your administration, ganito na inabot natin. Yung sabi ni Frank Drilon, why have we come to this? Kasi si Frank Drilon, noon pa yan, 1986, nasa politika na yan. Di ba? Matino, matuwid na tao yan. Kilala ko yan personal. How did we come to this? Kasi dati, bago kay BBM, ang mga congressman ng ganyan, nagnanakaw din yan sila, may SOP din yan sila, pero may konting takot sila at hiya. Pero dito sa administration ni BBM, dahil pinsan niya ang speaker, sila na lahat naglagay ng mga tao dyan sa DPWH, sa customs, di ba? Sa Malacanang, lahat yan ay kayang-kaya nilang magnakaw ng ganito katindi. Kaya wala silang konsensya para sa taong bayan at sa Pilipinas. Ang tingin naman sa atin ngayon ng ibang bansa, hindi lang naman tayo mahirap, pero pinakakurap na bansa. Nakakalungkot sa buong Asia, kung hindi man sa buong mundo. Ekonomiya, pinag-uusapan natin. Pasensya na kayo. Talagang kailangan lumabas na ito sa dibdib ko. Dahil kung hindi, ay baka naman po ako'y magkakasakit. Ganun pa. Dito niyo binulula sa aking programa. Isa po sa lagi ko nakikita at napapansin ko rin, Nelson, ang malimit niyo po binabati ko sa Atty. Guanzon, yung mga opisyal na inilalagay pa po yung kanilang mukha sa mga relief goods. May nakita akong kape. Kape, Si Frasco. Sa Cebu. Pero alam niyo po, hindi pa rin ito nawawala hanggang sa ngayon. Bakit po ba sa tingin ninyo hanggang ngayon ay hindi pa rin po nawawala yung tinatawag na EPAL? Attorney? Kasi po yung patronage yan ang problema. Talagang yung patronage sa sistema at kultura, ayon mga politiko na
umangat ang buhay ng tao nang kukunti na mahirap. Ngayon, 50% ng Pilipino ay gutom ayon sa Pulse Asia survey. Tama. Yung That's latest. almost 60 million nagugutom. Pag gutom ang tao, pigado, pobre ang tao, mas madali silang bilhin bawat eleksyon. Mas konti lang bigay ay halos sa halikan na yung mga kamay ng mga politiko. Pero tingnan yung ginawa ng mga tao sa Cebu kay BBM. I-replay nyo. Tingnan yung tingin sa kanya ng mga tao doon. Puwira gaba lang. Wala talagang nag-extend ng kamay sa kanya. Wala man lang nagsigaw-sigaw na, Mr. President, salamat, dagang salamat. Pero buyag ang mga tao, yung galit kay BBM, nakikita talaga sa mukha nila. Sana mapukaw na ang mga pobre ba na wag na kayong pa-vote buying sa 2028. Kung magbigay sila ng pera, tanggapin nyo na lang. Hindi naman nila alam kung anong nilagay mo dyan sa baluta mo. Itong mga congressman na ito mga pasimuno ito eh. Kayo lahat, sana kalat yung 10% lang yata matitino sa inyo, baka 5% lang eh. Sana yung 95% sa inyo, sana matalo kayo lahat sa 2028. Tingnan yung nangyari sa atin. Malala pa tayo sa Vietnam. Ha? Na dati sikat-sikat tayo malala na tayo sa Thailand. Abay dati gagawa na sana tayo ng aeroplano eh. Di ba? Yung RISE sa IRRI, sa UP de Los Baños, nauna pa tayo dyan eh. Di ba? Ngayon, nag-i-import na tayo sa Thailand. Sa tourism, kulelat. Last tayo. Sa education, sa literacy, last tayo. Nakakaawa na mga bata eh. Gagraduate hindi marunong man lang mag-intindi kung ano ba yung binasa at minimorya niya. Nako. At si Bongbong, masyado namang yabang na magaling siya na presidente. 22 lang ka-classrooms ang nagawa niya. Naku. Sa isang taon, ano ka ba? Kung gising ka sana, hindi ka sana laging tulog dyan, Mr. President, nalaman mo na yan sa first month, di ba, sa inventory mo ng performance at targets. Anong nangyari sa Philippine Development Plan ng NEDA? Yan ang dapat batayan sa administrasyon ni Marcos na wala tayong sasabing, walang bayad ng politika. O sige, NEDA, ilabas mo sa amin ang iyong analysis at comparison. Ito ang Philippine Development Plan. Ito, poverty alleviation, hunger, ganyan-ganyan na mga dapat isolve. At ito yung nagawa ni BBM sa loob ng isang taon lamang. 3 taon lamang. So, ang ano po namin, hindi po ito politika, ang banat ko sa kanya ba? Opo. Ekonomiya at kabuhayan ng tao, grabe ang poverty. Yung foreign direct investments, bumagsak 40.5% this year. Ano ibig sabihin yan? 0.5 billion o 500 million na lang ang foreign direct investment na pumasok. Itong taon na ito. Opo, 2026, 2025. Anong pinagmamalaki ni BBM sa atin? Na pag umaalis siya, nakakakuha siya ng mga milyon-milyon na investment. Sana ang mga bagong factory para meron tayong bagong trabaho. Sana po ang mga investment. Wala. Sino naman mag-i-invest sa Pilipinas kung ganito kakurap ang gobyerno?